Ngayong Biyernes Santo, makikita natin si Jesus hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang hari na nakapako sa krus. Ang kanyang pagkapako ay hindi aksidente. Siya ay hindi biktima. Siya ang naghandog ng kanyang sarili. Sa harap ni Pilato, tinanong siya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At sumagot si Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Sa krus, doon siya tunay na naitaas bilang hari. Isang hari na ang korona ay tinig. Ang trono ay ang kahoy ng krus. Sa mata ng mundo, ito ay kahihiyan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay tagumpay ng pag-ibig. Isa sa pinakamalalim na nangyari ay nagsabihin niyang naganap na. Hindi ito sigaw ng pagkatalo, kundi ng katuparan. Natupad na ang plano ng kaligtasan. Ang kasalanan ay pinasan. Ang pag-ibig ay ibinigay hanggang sa wakas. At sa kanyang tagiliran ay dumaloy ang dugo at ang tubig. Simbolo ng bagong buhay na ibinibigay sa atin. Sa ating buhay, madalas nating iniiwasan ang krus, ang sakit, ang sakripisyo at ang hirap. Ngunit ipinapakita sa atin ng Biyernes Santo na ang krus ay hindi katapusan, kundi daan. Daan tungo sa pag-ibig na totoo. Daan tungo sa pagbabagong loob. At daan tungo sa buhay. Ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin sa paghihirap. Siya ay pumapasok dito upang iligtas tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, tumingin tayo sa krus. Hindi lamang bilang simbolo, kundi tanda ng pag-ibig na totoo. Ang hari na nakapako ay ang hari na nagmamahal. At ang tanong niya sa atin ngayon ay isang paaniyaya. Tatanggapin ba natin ang pag-ibig na ito? Sapagkat sa krus, makikita natin ang katotohanan na hindi kailanman magbabago. Minahal tayo ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus.